Hello, magandang araw at oras sa inyong lahat mga kapatid. Ang pag-usapan naman natin ngayon ay tungkol sa mga pintura na hindi natin alam na pwede pala itong gawin. Ito ay matagal na namin ginagawa mga kapatid. Ayon sa aming mga karanasan, ay mga kanya-kanyang teknik ang mga pintor. Kung susundan mo kasi yung mga step by step na kung susundan mo yung mga ibang pagpipintura na tamang proseso ay tama rin naman. Pero may mga proseso ng mga pintor na kumbaga ay ang ibig kong sabihin ay mga naimbento o kaya sariling tuklas. Kaya ang karanasan namin dito ay hindi lang ang oil tinting color ang pwedeng pangaspe. Kasi ang oil tinting color, kailangan mo rin talagang gamitan ng compressor. Pero sa mga gagawin namin ngayon ay hindi na namin kailangan gamitan ng compressor. Ang ginawa namin dito ay pamabilisan. Kaya ang unang preparasyon namin dito na ipapaliwanag ko sa inyo ay tungkol sa pagbarnish gamit ang latex color. Ang latex color ay kahit wala kang compressor, pwede mo itong gamitan ng paintbrush. Kasi pagka paintbrush ang pampahid mo gamit ang lacquer type o kaya sanding sealer, pag latex color ay hindi siya mapapanot. Ibig kong sabihin hindi siya mabubura. Sa mga hindi pa nakakaalam, sa mga wala pang experience nito ay talagang mag-iisip ka kung pwede ba talaga itong gawin. Ito actual na ginawa namin mga kapatid at matagal na namin itong ginagawa. Latex color, sanding sealer, clear gloss lacquer. Karamihan kasi sa mga vlog na nakikita ko, oil tinting color, oil wood stain. Sa water base kayang-kaya din yan. Kaya ding makipagsabayan sa tagal o kaya sa tibay. Ang unang preparasyon namin dito mga kapatid ay nilinis namin yung ibabaw ng kahoy na ito. Malaking kahoy na ito, lumang-luma na siya. Ginamitan namin ito ng flat disc saka planer. Pinatag lang namin ng konti. Kaya ang ginawa namin dito kasi wala kaming compressor na dala, latex color ang ginamit namin. Kahoy ay pwedeng i-direct yung body pillar. Kung nakikita nyo, body pillar ang binatak ko dyan. Yung mga malalaking butas ay nilagyan pa namin ng mga bato. Ito ay pamabilisan na kasi gagawin lang namin ito sa loob ng 6 na oras. Ginawa namin ito alas 8 ng umaga. Binatakan na namin ng body pillar para mas mabilis matuyo kasi ang i-base natin dyan na pinaka-primer niya ay sanding sealer. Ang body pillar kasi kahit na makapal, malalalim na butas ay kayang-kaya niyang takpan. Hindi siya nagbibitak. Hindi gaya ng ibang pamasilya ng kahoy. Kasi pagka ang pangmasilya mo dyan ay Pullatite o kaya yung mga masilya na pangkahoy, yung iba hinahaluan ng patching compound. Pero pag ganyang malalaking butas na hindi na kaya. Pag body pillar, sa mga hindi pa nakakaalam, kahit ganyang kalaking butas kayang-kaya niyang takpan. Ito na yung unang base namin mga kapatid. Itong ginamit namin dito ay gaya ng nakita nyo kanina, kahoy, tapos binatakan namin ng body pillar. Batakan mo ng body pillar hanggang siya ay medyo mapatag. Hanggang siya ay mapatag. Ang body pillar ay pag natuyo yan ng 4 na oras, pwede mo na siyang pahiran ng sanding sealer. Ang ginawa namin dito mga kapatid ay pamabilisan para makatipid. Pinahiran lang namin yan ng sanding sealer ng 2 mano. Pero bago nyo pahiran ng sanding sealer ay lihain muna yung binatakan natin na kahoy. Lihain yung body pillar ng number 100. May mga liha na number 100 na waterproof. Pwede nyong basahin para madaling maliha yung mga hingulngol o kaya yung nangangampal na masilya kasi pag hindi mo maliha yung body pillar, pag hindi mo gamitan ng liha na number 80, 100, yan ang unang panliha dyan para hindi kayo mahirapan. Tapos sundan nyo ng number 240 para medyo kuminis. Ito na mga kapatid yung ginamit naming parang oil wood stain. Pero ang ginamit ko dyan ay latex color burnt sienna. Bali kung nakikita nyo kanina, wala na kaming ibang nilagay dyan kundi body pillar, pagkatoy ng body pillar, liha number 80 o kaya number 100, tapos liha ng 240, number 240, tapos patuyuin lang na mabuti. Pag matuyo na yung body pillar, kasi ginamitan natin yan ng tubig para madaling lihain.
Pag natuyo, gaya ng nakita nyo kanina, pinairan namin siya ng sanding sealer ng 2 mano. Saka namin linihan ng 240. Para pag haspi kayo sa ibabaw ng latex color ay diretso yung paghagod, walang sasabit na mga hingulngol, mga bukol-bukol na kasi sasabit sa basahan yun pag hindi makinis yung ibabaw niyan. Kaya pag napahiran ng sanding sealer, pagkatuyo, liha, pahiran ulit gamit ang paintbrush. Ang technique lang dyan mga kapatid, kung nagpahid kayo ng sanding sealer ay diretsuhan. Gaya ng paghagod ko ng ng latex color ay diretso lamang yung kamay ko sa paghagod. Ganon din ang paghagod nyo sa paintbrush para mas maganda ng konti. Pag pinabalagbag nyo kasi yung sanding sealer, makikita nyo rin yung mga pabalagbag na kulay na latex color. Pagka latex color kasi mga kapatid ang gamitin nyo, pwede kayong gumamit ng paintbrush kahit wala kayong compressor. Yan lang ang kagandahan ng latex color. Ang pag-dilute pala ng latex color ng tubig ay pwedeng kaunti lang ang ilalagay yung tubig, yung mapalabnaw lang ng konti. Pwedeng patuyin nyo lang yan mga kapatid ng kahit 1 oras. Tapos ang susunod na dyan ay sanding sealer. Ang paghagod ng sanding sealer ay kailangan mabilis at magaan yung kamay mo. Hindi pwedeng pabalik-balik yung brush mo kasi medyo mapanot siya pagka yung paintbrush mo ay makapal. Ang pagpahid mo dyan ay huwag mong pagsasalubungin yung sanding sealer. Kumbaga, yung kalahati muna, tapos yung kalahati. Kaya lang maglagay kayo ng pagitan nila kasi pagka pinagsalubong mo yung bagong pahid ay mapapanot. Ito mga kapatid ay pamabilisan lang yung ginawa namin. Hindi masilan yung mayari at gusto niya basta mapaganda namin ng konti. Kaya ang ginawa namin dyan, latex color yung ginamit namin. Kahit wala kayong compressor, pwede nyo siyang pahiran ng lager type o kaya sanding sealer. Ang pinangtapkot namin dito mga kapatid ay clear gloss lacquer. Kaya lang nakikita nyo, clear gloss lacquer na ito. Yung pinang ipit namin dyan ay sanding sealer. Yung ginawa namin sa sanding sealer ay 2 coating. Pwede kayong magpatong ng hanggang 4. Pag wala ka kasing compressor at latex color lang ang ginamit mo, sa unang pahid mo ay kailangan maingat ka. Lagyan mo ng patlang, wag mong pagsasalubungin. Pag natuyo na, saka mo pagsalubungin yung sanding sealer na ipinahid mo. Gaya lang nakikita nyo yan mga kapatid. Clear gloss lacquer na yan. Ganyan lang ang pagpahid nyo. 2 pahid lang na mabilis. Pero pagka mayroon ng nakaipit na sanding sealer ay kahit i-round trip nyo yung paghagod. Yan. Kasi pagka wala pang pahid yan na sanding sealer ay pag mabagal ka at paulit-ulit mong i-brush yung sanding sealer ay mapapanot o kaya lalabas yung kulay puti o kaya lalabas yung kulay ng body filler. Ang top coat namin dyan ay clear gloss, 2 mano lang ginawa namin. Thank you for watching mga kapatid. Don't forget to like, share and subscribe. Maraming salamat po. Ha? Na?